Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay August 3, 2020 at review ulit tayo ng ating PSE Stock Trendings Review. Although hindi maganda yung ating market at sobrang bagsak po tayo. Nag-loss po yung ating index ng negative 3.58% at bumalik na tayo sa 5,700 level. Although in-expect natin nung mga nakaraan is 5,800. So meron kasing nangyaring news, di ba? During the weekends. So mamaya pasadaan natin at tingin ko alam niyo na rin kung bakit. So ito po yung mga top trendings natin, si Merrimart, dito ACE-PH, Macro Asia, VLL, APX, si URC, si Holcim, si Nickel at ang ating PSEI index. Okay, pakibasa po lagi yung disclaimer natin guys bago pa tayo magpatuloy. At doon sa mga bago nating kasama, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Ayan. So, ngayong panahon na to, kailangan natin yung tinatawag natin na risk management. Kasi tingin natin hindi pa yan yung pinaka-bottom natin ngayong time frame na to. Kasi nga, medyo hindi nga po maganda yung nangyari sa mga businesses natin. Yung announcement po ni President Duterte nung isang araw or rather kagabi lamang. So dun sa mga kasama natin, kung medyo hirap kayo dun sa mga YouTube natin, so tanong na lang kayo dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. Ayan, so nagpo-post din tayo, ganun din yung mga kasama natin. So meron din tayong Facebook page. Ayan, so bisitahin mo din pag may time ka. Nagpo-post po din tayo dyan. At lalong-lalo na yung ating Twitter account. So follow mo lang ako guys. At nandito po yung mga news na nire-retweet natin na tingin natin is makakatulong po sa atin para mag-decide kung hawakan pa ba natin or hindi na yung mga stocks po natin. Ayan, so punta tayo dito sa ating PSEI index. So yun nga, grabe yung pagbagsak ng ating index ngayong araw na to. So nag-loss tayo ng negative 3.58%. So pag-open pa lang pala ng market, no, meron na tayong malaking gap down, 1.89%, at parang yung property sector natin yung medyo malaki na naapektuhan. So sa net foreign natin, selling pa rin, negative 1.64 billion. Ayan, so wala tayong aasahan na paggalaw po ng ating mga blue chips sa ngayon. So siguro hindi nakakayanin ng mga locals kasi sunod-sunod na nga po yung pag-alis ng mga investors dito sa ating PSEI markets. Kaya kung kahit gaano kaganda po yung fundamentals na nakikita natin sa ngayon, tingin natin medyo mahirapan yung index natin na umakyat kasi nga nasa MECQ nga po tayo. So based sa trading channel natin, ito na yung pinaka-support natin. Actually yung 5.8 yung sinasabi nga natin nung nakaraan, no? So drawing tayo, yung 5.8 natin is na-breach na. So yun yung pinaka-gap down natin. At yung pinaka-weak natin is nasa 5,000, sakto siguro to, no? 5,700. Yung pinaka-bottom natin na level is umabot na pala tayo 5,695.53 naman. So ito na yung medyo matigas-tigas na support natin, pero baka testingin pa rin niya yan. Kasi nga wala pong masyadong business na gagalaw sa Metro Manila or capital region natin at doon pa sa ibang lugar na dineclare po na under MECQ. So very unexpected yung news na yun kasi akala natin last Friday is yun nga, GCQ pa rin tayo sa Metro Manila based doon sa unang report po or yung mga sinabi dati ni spokesman Harry Roque. Pero yun nga, nagreklamo yung ating mga medical personnels at pinakinggan po sila ng ating IATF at ni President Duterte. So balik tayo sa MECQ. So itong news na to galing kay Philstar Global. Ayan, so pwede nyo pong basahin ito. So ang isang mahalagang caption dito na nilagay nila is under MECQ, 100% of the population in the sanction area are ordered to stay at home. So since MECQ po si Metro Manila, so most likely karamihan po is magko-close po yung mga businesses. And then binibigyan tayo ng 24 hours kasi mag-impose nga po ng curfew ulit or total lockdown dito sa mga affected na areas po natin. Ayan. So, very, very bad news sa economy natin. Pero yun nga, nakinig si President Duterte doon sa ating mga medical personnels naman. So, hayaan natin sila kung ano yung naiisip nila na
tamang gawin. So tayo, sumunod na lang kung ano yung napag-usapan nila na dapat po nating gawin. Ayan. So sundin natin para makita natin kung ano yung epekto. So sana for this next 2 weeks from August 4 hanggang August 18 is mabawasan po yung number of COVID cases po na nalilista araw-araw kasi ang dami na po kasi ng COVID cases sa lalong-lalo na doon sa Metro Manila po natin. Ayan. So, and then meron pa tayong isang news dito or yung nabasa natin kanina. So, mukhang nag-contract yung GDP ng Philippine economy natin is more than negative 8% ba? So, meron ako nabasang article na ganun dito sa ating social live feed sa Instagrams. So, very bad yung market natin. So, ngayon po, papunta na tayo sa Q3, di ba? So, Q1, Q2, hindi maganda. Naglalabasan na po yung mga earnings. Yung mga banks natin, more than 50% yung binagsak ng kanilang mga earnings. And then, yung mga property companies, hindi rin maganda. Kaya medyo ayaw po sa kanila ng investors natin. Ayan. So, ano ang asahan natin dito sa ating market? So, sa ngayon, medyo wala pang optimism. So, mag-antay pa tayo ng bottom ulit ng pagiging MECQ ng Metro Manila. So, dahil walang business nga, nag-expect tayo, baka hindi lang, ito pa yung pinaka-bottom natin, 5,700. Baka bumalik pa tayo dito sa 5,400 na support level naman natin. So, i-retest ulit yan ni PSEI, tingin natin. Kasi nga naman, 2 weeks, di ba? So, medyo matagal din. So baka dumausdos po yung ating market. Kaya kung medyo nagtitrading ka, baka pwedeng hinay-hinay muna hanggat walang magandang setup dyan. So, pero tingin natin, magliliparan ngayon yung mga stocks na yung tinatawag natin ng mga penny stocks. So, normally kasi pag mga August or mga ganyan, hindi maganda yung mga news. Yung mga penny stocks po natin ang pinupuntahan po ng karamihan ng mga traders natin. So, wala tayong good news na expectation sa ating market sa ngayon. Although, sabi ni Miss April Tan doon sa kanyang article, di ba? Sabi niya is, huwag kang masyadong pessimistic dito sa ating market sa ngayon. So, hindi ka pa nabasa yung article na yon. So, sa susunod, i-reveal natin kung ano meron doon sa news po na sinabi ni Miss April Tan. Okay? So, punta tayo dito sa ating mga top trending stocks. So, unahin natin si Merrimart. So, akala ko magiging medyo kakayanin ni Merrimart yung news. So, kasi nga around August 8, so yun po yung nabasa natin dito sa social live feeds, bubuksan na yung additional na stores po ni Merrimart natin. Although ngayong araw na to, nakita mo naman, nag-loss siya ng negative 6.72%. So, tingnan natin kung merong epekto yung news na yon dito kay Merrimart. Although hindi maganda yung kanyang pinakita ngayong araw na to. So, hanapin ulit natin yung kanyang Fibonacci level. Tingnan natin kung saan siya pwedeng magkaroon ng bounce. So, ngayon nasa support siya. Dito sa may 0.618 Fibonacci level natin. So, ito yung pinaka-support natin. So, wag sanang mabasag yan. Kasi meron naman siyang parating na news. Kung hindi, magkakaroon tayo ng double bottom testing dito sa around 2.14 or dito sa may baka mag-fill the gap ulit itong si Merrimart natin pag hindi niya kinaya sa support na 2.47 naman. Kasi pessimism na kasi yung nasa overall market natin. So, takot lahat pumasok. Baka wala pa pong mag-trade dito sa mga stocks natin. Pero tingnan natin in the coming few days. So, August 8 pa naman yung good news nitong si Merrimart natin. Baka by that time, mag-subside na yung pagka-negative dito sa ating market. Although, in-expect natin yung buong market is from downward to sideways na strong yung mangyayari. So, walang rebound kasi nasa MECQ po, CPSEI natin. So, yan muna yung nakita natin sa kanya. So, sana mag-hold yung support na yan. So, sa ngayon, hindi muna tayo naglilin na bumalik dito sa 2.90 na level natin hanggang sa lumabas po yung kanyang good news by August 8 naman. Okay, so next po natin si dito. So, laki din ng loss ni dito natin. So, nagkaroon din pala siya ng gap down. No? So, nag-loss siya ng negative 4.85% at yun, intact din yung kanyang downtrending channel. So, drawing tayo ng kanyang downtrending channel. So, wala nang good news na may bato sa stock natin na si dito, kundi doon sa mga towers pa rin na ginagawa niya. Pero makita mo naman, so as a trader, huwag ka munang papasok kasi nga descending po yung direction ng ating RSI. Ganun din po ng ating MACD. At kita mo naman, may mga gap down. So, ibig sabihin, marami pong may ayaw sa mga stocks natin sa ngayon.
So yun nga yung overall sentiment po ng ating market. So yung pinaka-support natin is yung current price level natin, 2.55. Pag nabasag yan, so most likely ang support natin is bababa dito sa 2.36 or dito sa ating MA 100 naman. So makita mo dito din sa kanyang volume, wala pang masyadong buyers kasi pag red yung ating candle, medyo malalaki yung volume. Pag green siya, hindi masyadong malaki. So ibig sabihin mga sellers lang po yung nakita natin dito sa area na ito. So wala pa tayong makitang bounce move. Same sa ibang stocks natin. Lalong-lalo na bukas kasi first day po ng ating MECQ naman. Okay, so yan po yung technicals ni dito. Next po natin si HPH. So sinundan ni HPH ng galaw yung kanyang breakout nung nakaraan. So malakas talaga siya, no? So nagkaroon siya ng retest sa half body ng kanyang candle. So ito na yung bago nating support sa kanya. So niretest niya yung mga levels na to at naging successful naman siya kaya umakyat pa rin siya at nag-gain po ng 1.96%. So meron ako nakitang trend channel sa kanya kanina. So subukan nating guhitan kung saan papunta yung kanyang price channel. So siguro pwede dito. And then i-project natin dito sa bandang taas para makita natin kung ano yung medyo long term na projection po nitong si ACE-PH naman natin. So siguro dito sa area na to. Ayan, so medyo malapit na rin siguro siya magkaroon ng profit taking. So risk averted kasi yung mga investors natin. Pero kung tuloy-tuloy siya, yung next na resistance level natin is around 2.83 naman. So siguro magkakaroon na retest dito sa support natin na 2.42 at pag medyo malakas siya, dito tayo mag-aabang sa around 2.8 pesos naman para kay ACE-PH. Ayan. So mukhang ito lang yung isa doon sa mga resilient natin na stocks, kasama po ni URC natin kasi medyo tumaas din yung kanyang price ngayong araw na to. So nag-gain siya ng 1.96%. Kung magtutuloy-tuloy siya, so hanggang dun sa usapan natin na 2.8, so meron siyang possible upside na 7% naman. So tingnan natin medyo na-sustain niya kasi meron po siyang volume na kasama ngayong araw na to, kaya medyo maganda po yung move nitong si ACE-PH po natin. So congrats po kasi mukhang ito lang yung isa sa mga hindi apektado po ng ating MECQ lockdowns sa ngayon. Okay, next po natin si Macro Asia. So nag-down din si Macro Asia, no? Nag-loss siya, medyo malaki din, negative 7.16%. So medyo malaki din yan. So hindi na gumalaw yung kanyang price after niya magkaroon ng gap down na 7.16%. So most likely magkakaroon din na retest dito sa support natin at 4.67 po si Macro Asia kasi baka siyempre maapektuhan din yung kanyang mga flights kasi hindi po gagana yung ating mga aeroplano kasi naka-lockdown po yung ating mga business owners or yung mga tao po dito sa MECQ areas po natin. So konting ingat lang kasi kahit mayroon siyang parating na medyo magandang dividends by August 11 is 20%. So baka hindi masyadong umakyat yung price na niya kasi hindi po maganda yung expectation po natin sa kanyang business sa ngayon. Although maganda na sana kasi kahit papano meron kang breakout ng kanyang RSI at medyo nagka-curve po yung kanyang MACD. Pero yung overall na galaw niya after nung gap down ngayon na 7.16%, hindi pa rin siya maganda. Ayan, so makita mo dito sa kanyang volume, ang dami po ng palabas po ng mga investors din sa kanya. So medyo okay na sana for the last day, yung trading natin last Friday kasi medyo nakabawi nga siya at may lumabas kasi na good news doon sa resumption po ng flights doon sa may Clark area natin. Pero yun nga, nabuhusan din siya gawa ng MECQ po natin ngayong araw na to. Ayan, so abang-abang ka at tignan mo na maigi pag na-break kasi itong support na to. Ang next support area naman natin sa kanya is siguro dito sa consolidation na to at around 3.97 naman. Ayan, so wala tayong makitang hindi muna tayo nag-expect na akyat yung mga stocks natin guys kasi nasa pandemic area po tayo at MECQ. So makita mo dito sa property natin na si VLL. So sobrang bagsak din yung kanyang galaw. Nag-loss po siya ng
negative 6.73%. So ang hindi maganda dito kay BLL, for the past 4 days na pala, tuloy-tuloy na palang umaalis yung mga investors. Kasi makita mo, after ng very long red candle natin sa kanya, ang lalaki po ng mga bars natin ng ating volume. So ibig sabihin, palabas po yung mga investors kasi above average po yung mga selling volume po natin. So yung nagtatanong ng isang araw or kanina, pag red po yung candle na malaki at medyo above average po yung volume, so i-consider mo as a selling volume at hindi po buying volume po yan. So yun po yung kaiba niya dito sa area na to, kung saan medyo malaki yung volume bar natin at green po yung ating candle. So ibig sabihin majority is buyers po dito sa area na to. Pero dito sa area na to, mga sellers po yung mga nandyan. Kaya hindi po talaga aakyat yung kanyang prices. At makita mo, yung RSI hindi maganda, yung ating MACD is hindi rin maganda. So naghahanap pa ng support itong si VLL natin. So parang ang tagal na ng ito na yata yung lowest level niya, no? So wala tayong makitang support dito sa kabila. So ang pinakamalapit na support kung saan siya pwedeng magkaroon ng retest is at around 2.73. So tingin natin, aabutan niya yan kasi nga yung candle natin is long red candle pa rin ngayong araw na to at wala po siyang week na nag-retest dito sa bandang baba. So ingat muna kay BLL, although magandang company naman si BLL, pero sa ngayon kasi ayaw po sa kanyang mga investors, baka bumagsak pa po yung kanyang prices naman. Pero kung long-term investors ka, ayan, ito yung mga time na maganda mag-accumulate po dito sa mga magagandang company natin. Kasi sila po yung in the long run magiging resilient at babalik naman po yung kanilang mga prices once bumalik na po yung normality sa ating national capital region naman. Pero sa ngayon, as a trader, wag muna kasi hindi po maganda yung kanyang charts sa ngayon. Okay? So, next po natin yung mining natin. So, meron tayong isang mining, si nickel, saka si EPX. So, medyo nag-rebound yung price po nitong si nickel natin. So, nag-drop din pala siya, no? Laki din ng drop niya, oh. So, umabot siya, nag-shake out muna, negative 7.25% and then bumalik na lang sa negative 2.32%. So, mukhang resilient yung ating mga mining sector sa ngayon kasi tingin natin sila yung hindi masyadong naapektuhan kasi bukas pa rin naman po yung mga businesses nila. Kaya po makita mo, nag-rebound po yung mga kanilang prices dito sa ating mga support area. Pero tingin natin, magko-consolidate muna siguro itong mga mining natin kagaya ni nickel. Unang-una, malapit na siya nandito na siya sa kanya resistance area. And then, hindi maganda yung environment po ng ating investing. So, although maganda yung pinakita ng ating mga RSI, no? So, meron siyang uptrending pa rin. Ganun din yung ating MACD is nakabukas pa rin siya. Ayan. So, abang-abang na lang dito sa ating mga mining companies kung magkaroon siya ng mga breakouts. Ayan. So, sila po yung magandang sabayan kasi mukhang hindi sila masyadong affected ngayong lockdown na naman kasi nga tuloy po yung kanilang mga businesses. So, although hindi ko alam kung halimbawa itong si nickel, meron siyang company na pwedeng ma-shutdown kasi hindi lang naman Metro Manila yung binigyan ng MECQ. So, meron din sa Cavite or Laguna. So, dun sa ibang lugar, hindi pa natin kabisado. Kaya, i-research nyo po na maigi. Baka kasama po itong mga mining natin dun sa mga lugar na babalik sa ating pagiging MECQ naman. Pero kung hindi, ibig sabihin, resilient sila. So, magkakaroon tayo ng mga expectation na may konting mga bounce po na pwedeng mangyari dito sa ating mining sector naman. Okay? So, yun po yung nakita natin kay nickel. Next po natin si APX. So, ayun. Umakyat pa nga pala itong si APX, no? Pero mukhang sinasagad na siya dito sa bandang taas. So, medyo malakas na resistance po natin yung 1.57. Although uptrending pa rin talaga yung kanyang yung kanyang channel. So i-trade natin kung ano yung mga nakita natin sa kanya, di ba? So pero ngayon makita mo itong si APX medyo nagre-resist yung kanyang resistance kasi meron siyang resistance dito sa 1.57. So ilang beses na niyang tinatry pero medyo nahirapan siya at nasa overbought level na po yung ating RSI. So be very watchful dito sa stocks natin na si APX. So either mag-breakout siya o magkaroon ng breakdown kasi yung volume niya ngayong araw na to is medyo malaki na and then meron tayong red candle naman. So hindi natin alam kung nagpa-profit taking na yung iba dyan sa kanya
Kasi kung medyo ngayon ka lang pumasok sa kanya, tingin natin is medyo huli ka na kasi nandito na siya sa bandang taas ng ating resistance area naman. So, most likely ang pwedeng mangyari, bumagsak muna siya, mag-retest dito sa support kasi may mga red candles at malaking volume, and then overbought signal siya. So, mag-retest muna and then saka siya aakyat ulit para makapahinga naman itong si APX natin. Pero ngayong araw to, nag-gain pa rin siya ng 2.74%. Pero hindi naman natin, sabi nga natin, hindi natin naalis yung chance na magkaroon ng breakout itong mga mining natin kasi wala pong ibang stocks na mapupuntahan yung karamihan po ng traders natin sa ngayon. So, yung iba nag-aabang ng bounce ng ating mga blue chips. Bukas naman kasi exaggerated naman po yung pagbagsak ng ibang mga blue chips po natin. Okay, so next po natin, isang blue chip natin. Nasama itong si URC natin. So, yun nga, merong magandang news kasi dito kay URC. So, pakita muna natin, galing kay business inquirer.net natin. So, ang sabi dito, robust consumption amid pandemic boosted URC profit in Q2 by 76%. So, ang laki po ng tinas yan. So, kung makita nyo naman dito sa galaw po ng graph ni URC nung nakaraan, babagsak po siya kasi hindi po puwera dito sa ating pandemic area. Talagang hindi po maganda yung mga charts ni URC kasi yung mga earnings niya hindi ganun kalalaki. So, dito sa area na to bago mag-pandemic, makita mo dito, negative 3.68%. Dito naman, nag-gain naman siya, 13.36. Okay naman siya. Then 3.5. So medyo affected kasi yung mga overseas business niya nung nakaraan. Pero ang sinasabi dito sa news, so mukhang maganda yung quarter 2 profit ni URC kasi umakyat po siya ng 76%. Ayan. So sila na lang kasi yung resilient. So sabi natin kanina si Merrimart, tingnan natin kung ano epekto niya sa opening ng kanyang additional supermarket ba by August 8. So itong si URC, so mga products lang naman to, di ba? So kung saan sila nakalagay, so hindi ko napansin kung ano nangyari kay Pure Gold kanina pero parang bumagsak din siya. Pero kahit papaano yung consumer sector natin, tingin natin magiging resilient po ngayong panahon ng pandemic kasi sila lang naman yung kailangan natin, basic needs. So sila po yung kikita ngayong panahon na to. Pero yung mga property natin, yung ibang companies natin, yung mga oil natin, hindi masyadong kikita kasi yung mobility, hindi rin magagawa, di ba? So kaya nga makita nyo yung mga oil natin, medyo depressed din po yung kanilang mga prices naman. So tingin natin, for the coming few days, baka merong maganap na pag-akyat ng prices dito kay URC. So kung i-connect natin yung mga peaks niya, so makikita mo dito sa support area natin kung saan nagkaroon siya ng consolidation, meron ka masisilip na konting pag-breakout dito kay URC po natin. At makita mo yung galaw po ng kanyang RSI, parang meron siyang sinasabi, medyo malaki yung volume, merong upward movement yung ating RSI. So sakto yata above RSI 50 or RSI 50 na siya. Merong pag-curve up yung ating MACD. Ayan. So alam mo na kung anong aabangan mo. Tignan mo na maigi kung gusto mong pasukin itong si URC kasi meron siyang good news. Resilient po ngayong pandemic. Meron siyang price breakout. Maganda yung movement ng RSI, MACD at ng ating volume naman. So yun nga lang as usual. Siyempre pagpapasok ka sa mga stocks natin, lalong-lalo na pandemic po ngayon, konting ingat at wag all in. So, yun po yung lagi nating sinasabi sa mga bago po natin na kasama. Ayan. So, meron pa rin tayong expectation ng upward move dito kay URC kasi maganda po yung kanyang earnings. So, ang immediate na resistance niya, tingin natin kakayanin niya itong 127. So, ang pinakamalakas niya is around 131.81 na resistance at ang support is nandito naman sa 119.66 naman. Ayan. So, yung pinakita natin sa kanya. And then, lastly, punta tayo kay Holcim. So, trending talaga itong si Holcim, no? Although nag-loss siya, negative 3.10%. Siguro kaya siya pinag-uusapan kasi kita mo naman yung chart niya kasi ang tagal na hindi siya nagkakaroon ng rebound. So, parang nangyari is dire-diretso po na bumabagsak itong si Holcim natin. At makita mo, wala siyang masyadong spike ng rebound. Kaya siguro yung iba nag-aabang at hinahanap talaga yung bottom nitong si Holcim. Pero hanggang sa ngayon, naghuhukay pa rin itong si Holcim po natin. So siguro nakikita ng iba,
So, yun din naman yung nakita natin. Meron siyang mga doji dito, green candles at wala nang masyadong sellers volume. So, anytime pwedeng itulak itong si Holcim natin. Pero tingnan natin na malaki din pala yung market cap niya. So, ang market cap po nitong si Holcim is 30.26 billion. So, medyo hindi kakayanin ng mga traders natin sa Pinas. Kailangan po ng foreigner niyan para maiakyat naman. Pero kung wala talagang sellers volume, kasi wala ka nang makitang volume sa kanya, madali na siyang itulak pataas naman. Pero mind nyo, so konting ingat lang din kasi nasa downtrending channel pa rin itong si Holcim po natin. At makita mo, wala pong momentum, matamlay po yung RSI, ganun din po yung ating MACD. So hindi tayo maging optimistic sa kanya hanggat hindi po nagkakaroon ng breakout dito sa ating RSI level. Siguro pag nagkaroon na siya ng breakout sa around RSI 42 naman. So sa ngayon, ang dami niya kasing itatry na i-break eh. So meron tayong MA9, MA20, and then yung immediate resistance natin sa kanya is dito naman sa 5.14 pesos naman. Ayan. So kaya kita mo yung price niya, medyo hirap talaga siya na umakyat dito sa kanyang next na resistance level. Although malapit lang yan, no? Pero wala kasing volume na nagtutulak po ng kanyang prices naman. Ayan. So, yun po yung mga reviews natin ngayong araw na to. So, taste muna sa mga kasama natin. So, mukhang karamihan siguro ng iba is magiging long-term investor kasi pabalik na ulit tayo dito sa pandemic area po ng ating PSEI. So, nakita niyo naman, quarter 1 hindi maganda, Q2 hindi rin maganda, lumabas na yung mga earnings. So, in-expect natin Q3 hindi rin maganda. So, most likely, ang recovery po ng ating PSEI is aabot na po yan by next year na. Kasi by December, hindi pa rin natin alam kung meron ng vaccine. Karamihan ng nagpo-project po ng vaccine is end of December or by December or early 2021. So, hindi natin alam kung kailan po sa 2021 kasi nasa phase 3 trial pa rin yung mga vaccines po natin. Ayan. So, yun lang yung mga review natin. Konting ingat. Kasi unang-una yung ating index is hindi po maganda, pabagsak pa rin po siya. And then yung nandiyan po sa mga Metro Manila natin, ingat din po kayo kasi pataas po yung mga COVID cases po natin sa Pilipinas naman. Ayan. So dito naman sa amin sa Malaysia guys, so medyo controlled naman nila. Kaya lahat po kami is nakakagalaw ng kahit saan area gusto namin pumunta, although hindi naman kami masyadong umaalis pa kasi hindi mo naman alam kung kailan mo makukuha yung COVID, di ba? Pero at least dito sa area namin, pwede kang gumalaw kahit saan mo gustong pumunta naman. Ayan. So, ingat po kayo dyan sa Pilipinas. At as usual, don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Follow mo lang ako dito sa aking Facebook account naman na Palabi Trader at dito sa ating page na Palabi Trader naman. So, bagal na ating net. At dito naman sa ating Twitter account na Palaboy Trader. Ayan. So, yun lang. At tingnan natin bukas. Sana kahit papano may konting bounce po yung ating market. Ayan. So, maraming salamat po ulit sa inyong panonood at pakikinig.